for director. Hi, Direct. So, basically, what made you make this film? What made you make this film? That's my first question. Magandang hapon po sa inyo lahat. Actually, ang espresyo ko dito, tagalogin ko na, espresyo ko dito, lahat naman tayo dumaan sa pandemya, no? At alam naman, patapos na yung pandemya. Pero malaki dinulot sa atin ng pandemya. Diba? At hindi ko naman lalat. Pero tingin ko, noong panahon ng pandemya, ay na-equip kami. Magkakami ako sorry Kami mga tatay, na-equip kami, nabigyan kami ng pagkakataon, nakita namin kung ano yung pamilya namin. Tama ako o hindi, di ba? Parang nabigyan kami ng chance, nabigyan kami ng pagkakataon. Teka muna, nire-assess namin yung pamilya namin kung anong nangyayari na, bakit kami ganito, ano ba gagawin natin, meron tayong sagupa ngayon na ganito katindi. Paano tayo haharap? So, parang na-reinforce kami. Na-reinforce kami mga tatay. At nakita namin yung pamilya namin kung paano naman dapat ayusin. Diba? At paano tayo makakalagpas sa pagsubok na to ng buhay. So, yun siguro isa sa mga inspirasyon na pinanggalingan nung kwento. So, what were the obstacles you've encountered going to this film, making this film? Sa istorya? Okay. Basically, the whole of it, sir. Okay. Sa kwento, medyo kampante ako na isulat. Kasi this is a real, batay ito sa mga karanasan ng mga kaibigan natin, mga kamag-anak natin, tayo mismo. So, kampante ako doon sa anggulo na yun. Another question, isang question the whole, sa pelikula. Siguro, ang challenge sa akin dito bilang director, paano ko gagawing balansyado yung magiging atake ng apat na major actors natin. Doon sa akin nakasalala yon, hindi sa kanila. Sa akin. So, hopefully, nagtatanong ako kay Direk Arman, tinanong ko kung nagawa ko ba yon, at natanong ko rin kayo kung nagawa ko yon, na maging balansyado yung aking yung treatment dun sa apat na artista. Yun lang. Challenge sa akin bilang director. Day 1 pa lang ng shooting. Actually, pre-report pa lang, sa akin yun challenge na sa akin yun hopefully sana nagawa ko bilang director. Yun lang po. Question. For any of the stars po, the film is so sort of very heavy, no? How are you able to handle the emotions? It's very heavy. Sort of like, any of the actors, sir? Any of the 4 actors, leading actors, sir? Thank you po. Well, basing naman sa mga experiences and all, ganun lang naman talaga You have to let it go after yung medyo heavy scenes para at least hindi mo din madala ang pag-uwi mo. And then, ayun, yung mostly na ginagawa namin. Ako po bilang ama ng 4 na bata, 4 din. Iba lang po yung na-portray kanina, pero everyday po ng buhay, ginagawa naman po namin yan, yung laban bilang ama. Mabigat po siya, pero masarap pag nairaos mo na yung hirap ng pagiging ama. But yun nga po, galing doon sa trabaho, yung po, doon po yung training namin for years, kaya namin mag-detach pag-uwi. So, ayun po, nagagawa po namin ng tama yung trabaho. Tulad din ng sinabi ni Chris, I think through the years, i-develop mo na rin yan to detach yourself from the moment na marinig mo yung cut. Ako, ganun ako Pag narinig ko na yung cut na. Pag narinig ko yung action, into the character. So, I think that comes with maturity. And I think we've been performing, 33 years. So, you develop that maturity from dissecting a script, yung emotional, yung magmamanage mo yung emotions ng story. So,
basta tratuhin mo siyang trabaho also. You have to be, aside from being artistic, you have to also be technical and being responsible. Kasi to be a responsible actor, dapat you know how to cut yourself and separate yourself from the character. Getting into the character, maraming factor eh. Good script, good director, co-actors. As an actor, you just react naman eh. Sa director mo, sa writer, sa mga co-actors mo. Getting out of the script, siguro naman after 30 years being a professional actor, you have this kanya-kanyang formula. My part, maraming paraan eh. So, for this particular project, I just look forward sa next project para mag-concentrate doon. Thank you. Hello. Good evening po. Magandang hapon, gabi sa ating lahat. Maraming salamat sa mga kaibigan natin sa press na nandito at naghintay to cover our mini press con after our preview ng Haligi ng ZC Films. Bago ko pagpatuloy yung Q&A, siguro meron na akong question. Si Tex kasi medyo bago pa lang siya. Yung tatlo nating haligi. Haligi ng industriya ng pelikulang Pilipino. Kasi you are seasoned actors na, di ba? Tapos, lahat naman kayo ay members ng Iglesia ni Cristo, as we all know. But kaya umabot ng 30 years bago kayo nagkasama-sama in one project? Richard, Victor, and Chris. Bakit kaya umabot ng 3 dekada? Kasi ang tagal. Sabi ko lang yung bilo ni Victor. Ano sabi mo? Ayaw na yung magkatrabaho niya. Iiwasan talaga namin yun. Ayan, seriously, ito kaya ang meron yung project. I think kasi pag naglagay ka at kinikwento ni Director, ang hirap niyong i-cast. As much as individually, meron idea yung Director. Pag pinagsama-sama mo, may nahihirapan din yung writer and then I think yung tamang script na darating. Kasi gusto mo rin i-utilize each and everybody's ability. Like yung kanina, sabi niya yung pinaka-difficult na dinaanan ni Direk was to balance the treatment of the emotion of each individual character. So, I guess, bakit ngayon? Kasi ngayon yung tamang script, yung tamang oras. And also, I think ngayon na rin yung tamang majority ng lahat from director to us four. So, I think para sa akin, yun ang rason kung bakit ngayon. Kasi for the past, marami ng script na binato sa amin actually, kaming dalawa. Sa inyong kaming dalawa, o kaming dalawa lang, o kami lang. Pero hindi pa rin magtugma. Fit dun sa age, di ba, stature, look. Importante, look. Di ba? Importante yung look. So, I think yun ang pinaka-rason. Why now? And mas okay yung ganon. Kasi may individual, may kanya-kanya naman kaming ginagawa. And I think for you to put an ensemble, very meticuloso dapat yan eh. Hindi lang yan basta-basta. Si Chris, anong insights to Chris? Sa akin, it's simply God's timing tsaka God's plan. So, yun nga, sabi ni Victor, siguro hindi pa kami pasok na magkakasama nung ngayon. Alam namin na after nito, may plano pa rin sa amin. So, ayun po, basta sa amin naman, lalo na sa mga kapatid namin sa iglesia, pag umaarte kami, at least nakikita po nila at nararamdaman nila yung pinapakita namin. Yun po ang ano ko doon. Thank you, Chris. And of course, the award-winning actor, Richard Kwan. Richard. Ito talaga, ikaw ang haligi ng industry. Lahat naman kayo award-winning. I think sabi na ng dalawa, no, halos lahat. Para sa akin, it's bound to happen eh. It's just a matter of time. Lalo na ngayon, very active ang ZC Films sa paggawa ng pelikula. At some point, alam ko magkakatrabaho kami. Just a matter of the right project and right person. Si Direk nagsulat, din yung script. So, naisip niya kami. So, yun yun. So, nung first time mo nabasa yung script, feeling mo, this is it na yung para sa inyong tatlo na Hindi naman magsama. this is it, pero very interesting yung project. Magkakasama kami, yung story interesting. I wouldn't say this is it kasi I'm sure gagawa pa kami ng susunod na project. You know, marami pang mangyayari kasi nga very active yung ZC sa paggawa ng pelikula. So, yung exciting nandun, yung exciting. No? Yung excitement, yung exciting gagawin na project. First time ba natin magkaroon ng ano?
Yeah, first time. But TV na kami, pero mga TV, younger ano ka na days nun, pa yun. yung ilang beses ka nang nag-play ng daddy ko noon sa Yeah. nung kabataan ko. I remember yung request ko nung Nung ang sumunod. TV ako noon. Pero naging uncle lang kita eh, no? Sana, tama. Welcome lang po kay Miss Gladys Reyes. Hello. Ang napakagandang si Miss Gladys. Ayan. Ayun, nagkakabukingan ng edad dito. Oh, we have a question from Miss Jocelyn Di Maculangan of Freebie Manila. Hi. I'd like to ask the four actors, nung pandemic, how were you affected by it? And also, did you experience any, nawalan ba kayo ng pag-asa during the pandemic, personally? Si Dex. Well, as we all know, lahat naman tayo nakaranas ng pandemic. But as doon din sa movie, as INC members, we hold on to our faith and patuloy lang kami sa panalangin. Although nakakaranas naman talaga ng mga difficulty sa buhay, pero diretso pa rin sa buhay and sa pagsamba and pananalangin sa Diyos. Sa akin po parati kong sinasabi yan na yung panahon ng pandemya ay isang malaking biyaya sa amin. Hindi lang po sa akin, pati sa pamilya ko, sa asawa ko. Dahil doon po kami nakapag-isip ako ng magandang paraan ng ibang pagkita para sa pamilya ko. And mas biniyayaan po kami ng blessing nung pandemya. So, ang ginawa lang namin, hindi kami nagtago, lumaban lang kami. So, ngayon po, medyo nananamasa namin. So, yun po, sa akin, isa siyang malaking blessing. Though, tanggalin lang po, minus lang natin yung mga nagkasakit o ano. Pero sa akin po, paano ba yun? Ganun po kasi yung pananaw namin eh. It's all about perspective. So, pag may dumarating sa amin, iniiyak namin yan pag di namin kursunada, lalo na sa akin personally nangyari yan. Iniiyak lang namin. After nun, binibigay na namin sa taas yun. So, paano kami matatalo? May Diyos kami. So, yun yung parati yung ano ko, yung pong thinking. So, yun lang po. Yun po sa akin. Yung experience ko naman was was different during the pandemic. At that time, I used to work for the Duterte administration. I was the assistant secretary for DSWD. So, ang nangyari sa akin was more on work. During the lockdown, ako po ay umiikot nun sa buong Pilipinas. Making sure that yung amelioration and ayuda makapunta sa mga tao. That was from Luzon, Visayas, Mindanao. And then, para hindi ako ma-stagnant during after work kasi nakakapagod din. I continued my law school. So, at that time, it was online. So, right now, I'm graduating. So, hopefully, ang nangyari kasi, naghanap tayo ng paraan para ma-preoccupy tayo. I was busy with work and school. So, I was very lucky enough at that time. For some reason, parang busy ako ng pandemic sa mga acting job, no? Ang dami kong ginawa nun. Pero I'm very much aware sa nangyayari sa mga kababayan natin. At yung mga actors, mga tao sa industry, yung struggle nila, I'm very much aware of that. So, on my own, I'm doing something to at least uplift yung sitwasyon during that time. Thank you. Josie, are you okay now? Okay. We have a question from Stephanie Mayo. Hello po, Stephanie from Daily Review. Congratulations po. Nagustuhan ko talaga yung performances. Very restrained, conversational. So, yun ang mga gustong-gusto mga pinapanood na ano. So, of course, I'm familiar with Richard Kwan, Victor Neri, and Christopher Ross. But for Dexter Castro, what are your previous films? Yung pinaka-latest na projects ko is nasa TV na. Pero I've been in some indie films. Siguro nagsimula ako ng 2011.
Nagsimula ako sa Indifog ng 2011 and then nag-continue ako sa mga TV teleseries. And then after the pandemic, nawala yung mga ang tawag dito, mga projects na medyo kumonte. Kaya as of now, nag-focus ako sa current job ko sa ngayon. And then, yan, nabigyan nga ako ni Direk ng pagkakataon ulit na i-share ko yung talent ko through this film. And I'm very thankful and honored na makatrabaho yung ating magagaling na seasoned actors and syempre ang pinakamagaling na si Direk Nestor. Ayan, yun po yung Thank you. Gusto ko lang malaman sa cast, no? Nung binabasa niyo yung script for the first time, ano yung una yung naramdaman at umiyak ba kayo? Nasa taping kami nung sitcom namin, na family sitcom. Sabi ni Direk sa akin, may ginagawa ko, kinento niya. Sabi niya, gusto mo ba? Kasi alam ko ayaw, hindi ka na napupuyat, ayaw mo na ng ganyan. Sabi ko, sige Direk, titirahin ko yan. Bakit? Jive kami, yung sinasabi niya kanina. So, yung pananaw namin, kasi parati pong ang nabibigyan ng, parati ang nanay. Diba? Normally, ganyan po eh. Hindi ko malilimutan yung sinabi ni Direk. Para ma-acknowledge din yung ginagawa, gampanin ng isang ama. Kung hanggang saan umaabot para ilaban at ikapang yung family niya. So ako po di po ako nagdalawang isip. Nung tinawagan ako ni Direk, hindi pa niya ina-explain yung story. Sinabi lang niya, big gawa tayo pelikula kasama si Richard Quad, si Chris Rock. Tsaka yung meron hindi actor si Dex. Ganun ba? Maganda tong istorya na ito. Magugustuhan mo to. Sige, Direk, kunin ko na. Padala mo yung script. So I read the script. Nag-oo na ako eh. Hindi na ako pwede humindi. Pero when yung ina-explain niya, sabi ko, kung tinatanong mo na iyak or what, syempre apektado. Kasi hindi ganun kagrabe yung nangyari sa buhay natin, pero similar pa rin, di ba? Especially during that time, pandemic. Iba-ibang level of hardship naman yan. Wala naman tamat, wala naman maling hardship. So, one also is the getting to work with everybody. As he said, we've been seeing it. Nagkakabanggaan na kami sa backstage, sa mga awards night, and then, of course, lahat tayong mga artista, lahat kami, gusto namin makatrabaho isa't isa. Especially when you know na lumaki kayo sa industriya magkakasabay. So, one factor yun. The cast, one of the factors, main factor, one of them is the cast, the director, the story, and especially our producer. This is an honor, I think, sa lahat kaming mga kapatid. Kapag may gustong gawin ng aming pamahalaan, lahat kami, oo. Ako, totoo naman yan. Sinabi ko kay Direk, tinatanongan niya ako, ano gusto mo? Wala akong gusto. Ang gusto ko lang gawin itong pelikula na ito. Yun lang. That's it. Pagkabasa ko ng script, it's a very interesting script. Demanding sa mga actors, yung mga characters. Of course, yung chance to work with the rest of the group, kay Direk, ilang beses ako nagkatrabaho. Pero sa akin kasi, when it comes to SEBC, sa project ito, it's beyond professional, being professional actor. It's beyond personal pa nga eh. It's spiritual sa akin. Nandun ako sa level when it comes sa SEBC films eh. So mas na-feel ko yung uplift niya para sa akin is spiritual. Thank you. For Direk Nestor, alam naman natin na ang SEBC Films is religious siya, no? Spiritual lang kanyang objective. How do you balance pagdating sa writing kung papanoodin siya ng mga non-INC members? Kung yung balance nun na ano yung objective pagka sa mata ng hindi professionals? Ano yung paano nyo pong kasi may sariling bingo tayo eh. Actually, that's a trade secret. Hindi. Meron akong formula. Meron akong formulang ginagamit para hindi siya maging preachy.
Hindi siya maging nanenermon, hindi siya maging nakakainis panoorin o nakakaboring sa iba. No? Sa atin walang problema. Pero hindi, ang kinikwento ko hindi yung Iglesia ni Cristo. Ang kinikwento ko yung buhay ng isang Iglesia ni Cristo. Maliwanag, no? Hindi ko kinikwento yung Iglesia ni Cristo. Pag kinikwento ko yung Iglesia ni Cristo, doktrina yon. Di ba? Pananampalataya yon. Pero ikwento mo yung kasaysayan ng isang tao na mayroong matinding pananampalataya at mayroong malawak na pananaw sa buhay dahil sa kanyang pananampalataya, yun ang kwento natin. Yun ang Sepsitives. Ilang days po, gaano katagal po ito, Shuni? Hindi ko, mabilis. You know why? Kasi talaga ang ba? hirap ng schedules nila. Okay. So yung aming production manager, yung aming live producer, lahat yung nasa likod ng ay nag-a-adjust kami dahil hindi namin papagtagpo-tagpo yung apat. Mahirap yun. On our part, mahirap yung ano na yun, yung phase na yun ng shooting, yung principal photography. Yung pre-prod, okay. Pero yung principal photography na papag-meet mo sila sa isang araw o sa isang pagkakataon, silang apat na sabay-sabay. Ano yun? Mahirap yun. Mahirap yun. Siguro yun ang isa sa mga naging successful sa amin. Nabigyan nila kami ng pagkakataon, ng panahon, ng oras. Yun, yung isang malaking bagay na nagtagumpay para sa amin. Yun lang po. Thank you. Thank you, Steph. We have a question from Annalyn Husay of Manila Bulletin. Hello, Direk and the cast. Congrats po for a great film. Gusto ko lang po itanong kung ano po ang plano niyo sa pelikula. Like, do you intend to join like international film festivals? And about the Yes, local of course. showing. Yes, of course. Sino bang hindi na ano? Pero we're not after sa Sepsitives, we're not after do sa dinawalagin ko lang sa mga we're not after sa pag-generate ng funds. Hindi kami doon nakatingin. Doon kami sa promotion ng aming message, ng aming mensahe. So hanggang maaari, kung ganoon ang aming objective, we see to it na makarating yan sa lahat ng dapat makarating, no? I mean, alam naman namin sa organization namin, sa Iglesia ni Cristo, meron kami mga community, meron kami mga kapatid nasa abroad, sa ibang bansa. So ipalabasan namin to, marami nang manonood at marami makikinabang. Pero doon sa mas malawak pang reach, syempre, gusto namin makarating to sa lahat ng tao at maintindihan yung mensahe namin. Yeah, I'd like to ask the actors if you were able to give your inputs kasi nga kanina sabi nyo, nag-relate kayo ng mga experiences nyo during the pandemic, yung mga struggles nyo. Nagbigay po ba kayo ng input kay Direk or to the In terms, with regards to that, I think us actors were based on the script first and foremost, yung script, kasi especially yung director namin yung nagsulat. Kailangan i-keep namin yung integrity ng vision ng director, tsaka yung story na gusto niyang ipalabas, especially anong klase ng emosyon, kung saan dadalhin yung character na each individual characters na binigay niya sa amin. So in terms of input, I think yung input lang namin was yung atake ng emotion. And then siya na magdidirect sa amin kung saan dadalhin. Minsan hindi na nga actually, minsan ang mga artista hindi namin alam kung saan dadalhin ng directors. Minsan sasabihin lang sa'yo, gusto ko mataas ka rito ha, gusto ko mataas ka rito. Pag tinignan mo kasi siya, on a previous scene to the present to the post scene, hindi mo siya maintindihan. Parang sasabihin mo, parang okay naman tong gusto. Yung pala meron siyang vision for river cutting or editing, sagot siya sa isang more restrained performance. So I think as actors, we have to keep that in mind. It's always the director's call in terms of the direction, the performance, the level. So kami naman, kami ay trabahante lang. Kung, kung storya niya to eh. Kami lang yung ginagamit, parang gano'n.